Heto na mga ka-One Stories, marami nga po ang nag-react at humanga sa ginawa ng Milwaukee Bucks ngayong araw dahil ayon sa report, hindi nga daw ito nag-celebrate ng kanilang pagkuha sa NBA Cup Championship. Ayon kay Giannis, maghahanda na lamang nga sila sa mga susunod na laro kaysa mag-celebrate. Tara't pag-usapan natin yan at alamin ang papalit kay D'Angelo Russell sa Los Angeles Lakers. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Aminin man natin sa hindi, exciting at maganda rin naman ang finals game ng NBA Cup kahit man dalawang team na merong maliit na market ang nagharap. Binuhat pa rin naman ito ng storyline sa pagkuha ni Damian Lillard sa kanyang unang kampeonato sa kanyang NBA career at ang pagiging undefeated ni na Coach Darvin Ham at Taurean Prince sa NBA Cup at ang pagkakakuha nila dito ng pangalawang sunod na titulo. Kaya trending at pinag-uusapan nga po ng mga fans ngayon ito sa hindi rin naman maikukumpara ang hype na kanilang nakuha sa nangyari last season sa Los Angeles Lakers. Sa katunayan, maliban sa pagkakaroon ng kakaunting manonood sa mismong venue sa Las Vegas at maging sa telebisyon, hindi rin naman nagsagawa ang Milwaukee Bucks ng kanila sanang championship celebration. Tama nga ang inyong narinig, hindi katulad last season sa Lakers, hindi nagkaroon ng Milwaukee ngayon ng champagne celebration sa kanilang locker room matapos magkasundo ang kanilang mga head coach at coaches at ang kanilang bagong coach na si Darvin Ham dahil mas ikabubuti nga daw ng team kung magfo-focus sa kanilang lineup ang natitirang 54 games sa regular season. Samantala, kinumpirma ng isang insider, tunay nga talagang nakikipag-usap na ang general manager ng Lakers na si Rob Pelinka sa ibang mga kupunan para makagawa ng trade sa lalong madaling panahon. At bagamat gusto ng Lakers na makagawa ng trade, hindi pa rin naman nila dito maiiwasang magsakripisyo kagaya ni D'Angelo Russell na siyang itinuturing bilang main piece ng trade package. In fact, ito ang pinakabinabalaka nilang i-offer sa Brooklyn Nets para makuha si Cam Johnson o kaya si Dorian Finney-Smith. Para nga po sa inyong kaalaman, ang Nets ang pinakamalapit na team na willing sa kanilang makipagnegosasyon. Bagamat parating maganda ang performance ni D'Angelo sa tuwing trade deadline at nakakasama ang kanyang pangalan sa mga maititrade, lumalamya rin naman ito pagdating sa mga crucial at mahahalagang laban, kaya mas mabuti nga po kung papalitan siya ni na Cam Johnson o ni Dorian Finney-Smith.